Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Pangungunahan po tayo ni Ate Ana sa opening prayer. Sige, Ate Ana. Ayan, tayo po ay mananangin. Manangin, pakinggan po pakinggan niyo po ang aming pagtawag sa iyong banal na pangalan. Basbasan niyo po ang aming pagtitipon ito. At maisagawa po namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Bigyan niyo po kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang mailagay po sa aming isipan ang lahat ng ituturo sa aming Panginoon. Maraming salamat po sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ngayon naman po ay makakarinig tayo ng mensahe ng Panginoon na walang ibang gagamitin ay si Ate Lenny. Ano ka kung gusto niyo? Nagakot ka? Discover the righteousness of sin favor. Christian are very special people. The blood of Jesus. Ano gusto niyo? Christian, ano po yung Christian? The special people. Christian, Tama. special people. Tama yun kasi sa linggo love of God ang message ko. Christian are very special. Ano gusto niyo? Yung Christian. Sige po. O, dito na lang ako. Ay, Gusto mo po? Para may ano pa. sige. Dito ka na sa kuhan. Wala lang ako. Sa upuan. Ay, naku. Para Oh, nalaglag ang... Alin mo ba nabaglag? Ayan. para maayos. Dito ka maayos. Sabi ni Nene, okay daw siya. Tinext ko. Hindi ko natutulog yung mapa. Ano po, ang aking mensahe sa inyo ay Christian are very special people. Tayong mga Kristiyano ay special tayo sa paningin ng Diyos. Hindi po ba? Sige, mababasa po natin ito sa 1 Peter 2:9. Ang sabi po rito ng Panginoon, kayo'y isang dahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote na kabayuturan, bansang banal, kayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan ninyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilagas na kaliwanagan. Tayo po talaga ay very special people. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, special ka sa Panginoon. Special ka sa Panginoon. Special ka sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. Dito po sa ating binasang talata, ang literal na tinutukoy dito ay ang bansang Israel. Amen. Subalit sa panahon natin ngayon, tayo mga Kristiyano, ang espiritual na bayan ng Diyos, sinasabi pa rin dito na tayo'y dahil hirang, tayong mga Kristiyano. Tayo yung mga Kristiyano na bansang banal, na pag-aari ng Diyos. Tignan po natin kung paano tayo naging espesyal sa paningin ng Diyos. Sa aklat ng Genesis, chapter 1, ipinaliliwanag kung paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa, mga halaman at lahat ng hayop. Nilikha niya ang mga ito sa pamamagitan lang ng salita. Inutos niyang magkaroon ng lupa at magkaroon nga sa pamamagitan lang ng salita. Ginawa niya ang mga bagay na ito sa mundo. Subalit, nung likhain niya ang unang tao, kumuha siya ng lupa, sinulmahan, ayon sa kanyang wangis. Pagkatapos, hiningahan pa niya ang butas ng ilong upang magkaroon ito ng buhay. Hiningahan ng Diyos ito
yung espiritu na inilagay niya sa tao. Tingnan ninyo ang pagkakalikha ng tao. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng salita. Nagpagudin siya, nadumihan ng kanyang palad, umulit siya ng lupa at inilapit pa iyon sa kanyang mukha upang hingahan. Hindi siya nagmamadali ng likhain niya ang tao. Sige, tuloy. Ganyan tayo ka-espesyal sa Diyos. Isa lang. Sa Diyos niya at ang kanyang bugtong na anak upang magpapako sa krus bilang pagtubo sa ating mga kasalanan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sinasabi rin po doon sa Hebreo 13:5, huwag kayong magbukang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat iniibig ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Paliwanag po ano. At hindi lang yan mga kapatid. Nag-iwan pa siya ng love letter sa katauhan ng Biblia. At nakasulat doon ang mga paraan upang tayo ay makapunta sa langit. Upang siya ay makasama natin habang buhay. Ganyan tayo ka-espesyal sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, paano natin mapakikita sa Diyos ang ating pasasalamat o pagtanaw ng utang na loob? Simple lang. Sambahin natin siya at purihin, lalo na kung araw ng linggo. At siya'y pasalamatan sa mga pagpapala at pagsubok na dumarating. At maging tapat tayo sa dagit, offering at iba pang abuluyan para sa ating iglesia na siyang ubasan ng Diyos. Araw-araw, humihingi tayo sa Kanya. Sinasabi natin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aking hanap buhay, ang aking mga anak, patnubayan ang kanilang pag-aaral. Loobin mong magkaroon ako ng ganyan o ganito. Ingatan mo ako. Ingatan niyo si ganito. Puro tayo utos sa Panginoon. Araw-araw, inuutusan natin siya hanggang sa pagtulog. Sa gabi, inuutusan pa rin natin siya. Subalit, pagdating ng pagbibigay ng kaloob sa love offering, takot kaya tayo o baka barya-barya lang. Baka nagdadamot tayo sa Kanya. Malaki ang utang na loob natin sa Diyos. Dapat mapagkakatiwalaan sa pagbibigay ng kaloob. Magiging tapat tayo sa ating tungkulin o rin ng Panginoon. Yun lang po. Pero yung po rito na sa Galatia, mapaliwanag ko po ito. Sa Galatia 6:7, huwag ninyo ngayon ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aaninin. Alam natin lahat, kapag nagtanong ka ng buto ng sampalok, ito'y tumubo at magiging puno ng sampalok. Iba na po ito, pero dito ito. Ang bunga ng sampalok, gayon din ang lahat ng may uri ng buto. Simple ang mensahe ng Diyos sa verse na ito. Kapag gumawa ka ng kabutihan ang sa ibabalik. At kung kasamaan din ang babalik. Ito ay ang tinatawag na karma. Sa Galatia, itong 4, maganda to. Sa Galatia 6:9 hanggang 10. Kaya nga, huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aanin kung hindi tayo susuko. Yun po ang sinasabi sa Galatia 9-10. Paliwanag, sa makatwid na ganti pa lang nakalaan ang Panginoon doon sa patuloy na gumagawa ng
kabutihan sa kanyang kapwa. Kaya basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Dito po sa Filipos 1:29, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Wala na po. Maganda naman po. At uri ng Panginoon sa kanyang mga salita. Nalaman ko po ay ang mga salita niya puro sa yung pag-ibig natin sa Panginoon, gawin natin sa kapwa rin natin. Kaya nga hanggat kahit hindi po naririnig ng tao, pero alam po ng Diyos kung ano yung ating iniisip. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kung tayo may dumadating sa mga problema, pagsuko, sakit, karamdaman, alam po niya na iiyak natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi natutulog. Naririnig niya yung ating mga hinahin. Purihin ng Panginoon sa kanyang salita. Maraming salamat po. Ako rin po, Panginoon. Napakaganda ng mensahe. Dudugtungan ko lamang yun. Opo. Palalawakin. Maraming insight po yun. Okay. So, unang-una, maganda yung sinabi ni Ate Lini, na yung mga bayan, yung sinabing bayan niya, ang mga Israelita yan, lahi ni Abraham. No? Ngayon, ang sabi niya, itong mga Kristiyano, tayo, ay, Special. Special. mahal na mahal ng Diyos. Tayong mga Special. special tayo. Totoo yun. Kaya lang, di ba Kristiyano na tayo ngayon, papasok pa rin na lahi na tayo ni Abraham. Christian, dahil kay Kristo, di ba ang sabi sa Galatia 3:29, kung ikaw ay kay Kristo, tayong lahat ay kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. Oh, so, if you belong to Christ, you are Abraham's seed. Oh, so, yung promise kay Abraham, ayaw nyo bang matanggap? Ano-ano ba yung promise kay Abraham? Lagi ko yan, ha? Oh, ano pa? Pahabain ang buhay. Yung pagpapalain, hanggang kaapu-apuhan, ha? Yung isa pa, pararamihin ko ang iyong lahi. Oh, di ba? Nakakapagtaka, dumami nga tayo. Yung lahi ni Abraham, dumami dahil sa'yo, sa akin. Kasi hindi naman talaga tayo lahi ni Abraham. Actually, di ba? Hindi tayo anak ni Abraham. Pero dahil kay Kristo, naging anak tayo ni Abraham. At lahat ng ipinangako kay Abraham ay matatanggap din natin. Kaya nga, sa English maganda. No, ano ang sabi? If you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to His promise. Kaya yung pangako, ayaw ba natin, no? O kaya yung maganda yung sinabi niya, maglingkod, no? Ginawa ang lahat ng bagay, no, hanggang sa ika-6 na araw, sa ika-7 anong ginawa? Nagpahinga. Kaya maganda rin yung sinabi ni Ate Lini sa Hebreo 13, huwag tayo 13:5, huwag tayo magmukhang salapi, no? Kasi bakit sinasabi huwag tayo magmukhang salapi? Kahit linggo kasi, pera pa rin ang hinahanap eh. Hindi nyo napapansin, nagtatrabaho kayo ng linggo, wala pa rin. Pagod ka lang. Kasi sa lumang tipan, sa panahon ni Moses, ang sabi, naitakas na sila, kaya Exodo, naitakas na sila sa Ehipto. No? Nagreklamo mga tao. Moses, dinala mo ba kami rito sa ilang para patayin sa gutom? Patayin sa ungaw? So, si Moses, nanalangin, sabi niya,
Lord, nagre-reklamo, nagugutom. Ano ang ginawa ni Lord? Nagpaulan ng mana. Pugo. Yung mana, yung parang kanin. Mana ang tawag dyan. Pagkatapos, pinakahari na yan, kanin. Pagkatapos may pugo. Ang daming pugo. Oh, magkatay kayo. Ikumpleto. Ulang din. No? May ulam na agad, nagpapaulan. At pangalawa, yung bato, sabi kay Moses, paluin mo. Hindi paluin, i-touch ng tungkod, no? At lalabas ang tubig. At ang sabi doon, 6 na araw lang kayong mag-ipon. At ang iipunin yung pagkain para lang sa araw na to. Nakukuha ba? Kasi pag nag-ipon kayo ng para bukas at sa susunod pa, kinabukasan, anong mangyayari sa inipon nyo? Sabi sa Bible, hindi ko na ipapabasa, alam ko naman, para mabilis tayo. Napapanis, nabubulok, nasisira, sa madaling salita. Di, sayang yung pinagod mo. Di ba? Matitigas kasi ang ulo ng tao eh. At saka, yung sa kwan parang sa salitang kantuboy duhapang. No, sa salitang kantuboy duhapang. Sa English, gravy ba yun? Gravy? What? No? Sa English. Okay. Kasi ang isipan lagi ng tao, pagkakataon na to. Bukas marami kami nakatago. Pagtingin niya bulok na. Samantalang halimbawa ito, walang tinago. Di ba? Ikaw, marami kang tinago. Sino ang pagod sa inyong dalawa? Yung maraming tinago. So, siyempre, pagod ka rito, pagod na pagod ka. Kinabukasan na pakinabangan ba? Hindi. Kaya ang gusto, alam mo, si Lord ang nagugustuhan ko kay Lord. Pag anak ka na niya, ayaw niyang mahirapan ka. Pag anak ka na, pag Kristiyano ka na, ayaw niya. Kaya tama yung sinabi niya na tayo, tingnan niyo, ang ganda nung sinabi ni Ate Lene, mahal na mahal tayo ng Diyos. Unang-una, di ba? Yung sinabi niya kanina, nakalimutan ko na, pero marirealize ko yan, na yung halimbawa, yung hininga natin, kanino bang pag-aari yung hininga natin? Ang buhay natin. Sa Diyos yan. O pagkatapos sabi ni Ate Lene, pagdating ng kumita ka hindi mo man lang abutan, hindi ka man lang magbigay kay Lord, di ba? Yes. Pag sinulo natin yan, sabi nga ni Ate Lene, kung ano ang itinanim, siya mo aanihin. Paano ka makakaani kung wala kang tinanim? Di ba? Tinan yung tanim. Isang buti lang yan. Yung corn, yung sinabi niya, sampalok, isang buto lang. No? Ang corn, lalo na ang corn. Pag tumubo yan, sana na, at ilang butil na. Butil ba sa ano ba sa English? Sa Tagalog, butil. So, ang dami na. Yung bigas, yung sampalok na lang, dahil lang yan sa isa. Kung mahal mo si Lord, nang abutan mo siya, aani ka ng marami. Diba? Iyon lang ang problema Yung buhay natin, siya ang nagmamayari. Yung hanap buhay natin, sinabi ni Ate Lene yan. Hihingi ka ng tulong, Lord, sana maubos ang aking paninda. Tama, di ba? Nang maubos, naalaala mo ba? Yan ang tanong. Naalaala mo ba? Kaya kahit nga sa church, dapat sa loob ng simbahan, ipagpasalamat niyo. Kaya tayo nagsisimba. Tanungin ko kayo, bakit tayo nagsisimba? Ano ang gusto nating mangyari sa simbahan, sa loob ng church? Tama. Tama. Very good yun. Ano pa? Tama. Ano pa? Pagpuri. Purihin natin siya. Sambahin sa espiritu at katotohanan. Yan ang pinakamaganda doon na magpasalamat. Kaya lang, sa English,
Thanksgiving, kung magpapasalamat ka lang na walang giving, diba? Paano maniniwala sa'yo si Lord? Sabi niya, binigay ko na sa'yo lang, ubos yung paninda mo. Hindi mo man lang ako naalaala. Diba? Yan ang natin. Yun ang karamihan ng problema natin. Kaya, tinan nyo, yung walang simbahan, hindi nagsisimba. Linggo, naghahanap buhay. Tanungin mo, anong nangyayari? Wala pa rin. Diba? Wala rin. Pagod na pagod. Dahil yun yung in-example ko. Halimbawa ito, nagkuha lang ng para ngayon, nagkuha to ng para bukas hanggang sa susunod na araw, bulok naman lahat, pagod na pagod siya. Si Nene, dahil tapat sa Diyos, hindi duhapang. Diba? Masiyahan ka na sa araw na kinita mo. Masiyahan ka na. So, yun ang ibig sabihin ng message ni Ate Lini. Napakaganda. So, dahil tayo ay Israelita, kaya lagi kong sinasabi yan, dahil yan ang karamihan na isang Kristiyano, ang akala nila, Kristiyano lang talaga. Hindi, kung kayo nga'y kay Kristo, kabilang ka sa lahi si Abraham. At yung hahaba ang buhay, di ba yung sa mababasa sa Deuteronomio 30:15, saka 30:19 and 20, napakaganda nun. Nandoon yung tatlong gusto ko lang na ituro sa inyo. Pasensya na, makulit ako pa. Ulit-ulit ako. Kasi life is a choice. Diba? Pinili mo yan na magtrabaho ka kahit linggo, kawawa ka. Life is a choice. At ang sabi doon, ito ang buhay at kasaganaan. O, sino nakakatanda? Ang pangalawa, sa Deuteronomy chapter 30 verse 15. Ito ang buhay at kasaganaan. Ito ang kamatayan at kahirapan. Dalawa lang. Which is which? Mamili ka, ano gusto niyong piliin? Buhay at kasaganaan. Buhay at kasaganaan. Eh ang problema, maraming tao ang pinipili ay kamatayan, distraction, kahirapan. Kaya nga, tingnan nyo. Kasi pag sinabing distraction, kahirapan. Pero lagi ko sinasabi hindi ka mamamatay pag pinili mo ang kamatayan, hindi ka mamamatay sa oras na to. Kasi paano mangyayari yung kahirapan kung patay ka na ngayon? Darating ang panahon, maghihirap ka muna at mamamatay ka. Saan? Saan mamamatay? Dalawa. Una, physical. Pangalawa, saan ka mamamatay? Spiritual, sa dagat-dagatang apoy. Sa impyerno doon ka. Bakit? Yun ang pinili mo eh. Diba sabi ko nga, life is a choice. Pipiliin mo ang buhay at kasaganaan. Eh, sino yung buhay? Diyos. Sinong Diyos? Jesus. Jesus. Yes, diba? Mababasa natin sa John 14:6. John 14:6, I am the way, the truth, and life. No one can come to the Father except through me. Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Buhay. Sino yung buhay? Siya. Kaya life is a choice. Sa Deuteronomio, mamili ka, buhay, kasaganaan, kamatayan, o kahirapan. Ganun lang kasimple. Eh itong naghihirap, bakit naghihirap sila? May tiwala lang sila sa sarili nilang kakayanan. Wala silang tiwala sa Diyos. Diba? Ang sabi nga, trust God. Magtiwala tayo sa Diyos. O, hindi ka papagod. No? Ito na ang ini-example namin sa inyo. Si Ate Lene, ako. No? Kita nyo ngayon, hindi kami pagod. Wala akong hanap buhay, sa totoo lang. Wala akong hanap buhay. Wala akong sweldo sa pastor. Karamihan ng pastor, may sweldo yan. Di ba, Ate Lene? Pero bakit? Kasi, yung ugali ko, katulad ng ugali ni Jesus. Ang ugali ni Kristo, mahal tayong lahat. Sinabi niya kanina. Ang ugali ni Jesus, huwag tayong mahirapan. Nakukuha niyo ba? O yun lang binanggit namin na magtrabaho ka lang ng 6 na araw sa isang linggo, hindi ka hirap dahil may pahinga ka. Eh kaso, pinili mo ang kamatayan. At ang kahirapan, trabaho ka pa lang ng linggo.
linggo. Eh, samantalang isang oras lang naman. Oo, 2 oras lang tayo sa church. Ilan, di ba? In 1 week, 168 hours. In 1 week. 2 lang ibibigay mo kay Lord. Pagkakait mo pa. So, ang pinili mo, hindi buhay. Hindi mo pinili si Kristo. Kamatayan, kahirapan. Yun ang pinili. Life is a choice. Di ba? Napakaganda niyan. Kaya, may tugtong-tugtong na sana eh. Alam mo, ang Diablo eh. Kasi ako sa lead, inaagaw. Lead ng Holy Spirit yan. Kaya kita nyo, hindi ako nagbabasa. Hindi ako, thank God. Yan ay inilalagay, ini-inject na ni Lord ng Holy Spirit na kailangan ito ang mensahe mo. Kaya napakaganda. So pasensya na, naagaw ng kaaway. Sana ako tutuloy. Yung lahit muna. Ang pangako kay Abraham ay yun na nakita ko, naalaala ko na. So, Deuteronomy, life is a choice. Mamili ka. Sa 19 and 20, Deuteronomy pa rin yan, 30, 19 and 20, ang sabi doon, nag-advise ang Diyos. Kita mo, napakabuti ng Diyos. Ano yung advice? Sinabi ko na yan sa church. Ang advice ng Diyos, kung ako sa inyo, ang pipiliin ko ay ano? Buhay. Yun ang sabi niya sa Deuteronomy. Sino nakakita na sa Deuteronomy? Basahin nyo. Okay. Kung ako sa inyo, ang pipiliin ko ang buhay at hahaba ang inyong buhay at pagpapalain. Pag pinili natin si Kristo, hahaba daw ang buhay natin at pagpapalain. No? Sa 20, ang sabi doon sa 20, pagpapalain. Sa 20, pararamihin ko ang iyong lahi. Kaya nandoon yung promise kay Abraham, nasa Deuteronomy na. No? Nasa Deuteronomy yung promise kay Abraham. So kaya, ang gusto ko lang dito i-emphasize na dahil sa message ni Ate Lini, tayong mga Kristiyano ay mahal na mahal ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, mahal nyo ba si Kristo? Amen. Ha? Madaling sabihin. Sa papaanong paraan na masasabi niyong mahal niyo si Kristo? Sa pagsunod sa Ha? pagsunod sa mga Pagsunod, tama. Dapat nagsisimba ba tayo linggo-linggo? Dapat. No? 2 oras na nga lang sa 168. O ano pa? Nagbibigay ba tayo ng handog na Kasi yung pagbibigay, no? Sinasabi ko lagi, di ba, no, ang itinuturo ko sa church, tayo lang ang gumagawa nito. Love offering. Yun lang ang gusto ko. Bakit? Kasi pag sinamahan mo yan ng tithes, ang tithes, batas. Utos sa mga Israelita. Bagamat, kasama tayo doon dahil Israelita na tayo eh. Kaya lang, batas yan. Batas, utos. Ako, ang itinuturo ko, love. Dahil ang love, tingnan nyo, ililiwanagin ko lang. Pag mahal mo, uutusan ka pa ba? Kaya may kusa ka ng palo. Di ba? Kaya, kasi pag 10% lang, napakaliit. 10% of your gross income, napakaliit. Pero, pag naipon, lumalaki, doon na natutokso. Pag malaki na. Kaya dapat linggo-linggo, ibigay mo. Pag inipon mo yan, pag malaki na, hindi na. ayaw pagkasabihan ganito, Lord, utangin ko muna. Tinutahan pa din. Ay, nangyari yan. Sa pamangkin ko, sumalangit mo. Patay na. Batang-bata. Pamangkin ko lang. Ano utang? Yung ikapo niya, yung di inipon sa isang buwan, halimbawa, nakaipon siya ng 1,000. Malaki na yun. Lord, nagipit ako rin. Hindi ko muna ito ibibigay. Yun ang sabi niya, nagsumbong sa akin eh. Hindi, hanggang, hindi na nagsisimba. Wala nang pambayad eh. Nahihiya siya. Oo, nahihiya siya pumunta. Hindi na tuloy nagsisimba. At alam niyo ba kung anong ikinamatay?
Nagbigti. Salamat. Bakit ang mahal na magbigti? Nasa 40 years old. Pero din ang problema. Stress. Pero din ang problema. Marami nagpapakamatay sa pera. Sa totoo lang. Marami nagte-testify, wari kasi siya niyang pera. Ano bang Panginoon ng pera ko? 20 pesos. Pinulo. And return. May nag-amot 500. Ang daming testimony noon. Kahit ako sa buhay ko, alam ko. Doble-doble ang kapalit mo. Totoo yun. Kasi, sige, tuloy mo ate. Hingi ka nga ng hingi. Eh, mabait nga ang Diyos, mahal tayo. Eh, kung nagmamaramot ka naman sa Kanya, at kaya mo naman ibigay yung Kaya. ay babawasan mo pa, aanin mo pa. Kaya ako noon, palibasa, lalo ako, isip katapusan na lang. Kada padala ng anak ko, lumilista ko yun. Yung kinukuha ko yung 10% yan, at dinadagdagan ko yan. Iba kasi sa amin doon, iba yung lab, iba yung types, iba yung kung ano-anong maraming. Maraming yan. Ano yun? Oo, ginagawa ko yan. Pero, may balik sa akin. Kaya lang, yun na nga ang napansin ko kasi may nagreklamong mga taga-sanlibutan. Instead na maakay ko, narinig ko lang nagpipintuhan sila. Hindi nila alam ako ang pastor, bago lang akong pastor, kumakain din ako sa restaurant. At may nagsabi, doon na kayo sa simbahan na yan, maganda dyan. Ay, ayaw namin dyan, puro pera-pera lang dyan. Ang sagwa, no? Ang pangil. Puro pera-pera lang dyan kasi may pledges, may tithes, may love offering, may para sa kasalanan, sa sin, may para sa mission. Umaabot minsan niya ng 7 hanggang 7. Pero biblikal, babasahin naman sa Biblia, ito talaga ang paghahandog. No? Kaya maraming naniniwala. Kaya lang, yung taga-sanlibutan, paano mo maaakay? Paano natin madadala? Makinig kayo sa linggo, yan ang message ko. Para malaman nyo kung paano natin madadala ang tao. O kaya, dyan sa atin, ako lang ang gumawa na love offering lang ang tatanggapin sa church. Pwedeng magbigay ng tithes, hindi ko yung pinagbabawal. Pasok pa rin sa love offering. Wala akong accounting na ito ay tithes. Lahat love offering. Love offering lahat yan, kahit tithes. Ano man ang gusto mong ibigay, love offering yan. Kaya, hindi ko naman pinagbabawal na huwag tayong mag-tithes. O, kasi, ganito nga sa amin. No? Ang tithe sa aking paniniwala, napakaliit. At hindi lang yan. Kinokontrol ko ang pagmamahal ko kay Lord. Namutuhan niyo ba? Kontrolado lang sa 10%. Diba? Yung, papasok na naman tong lagi kong sinasabi. Yan, siguro, lagi nang naririnig niya Ate Leni. Pag sinabing love offering, pag ako nagbigay ng love offering, ako huwag niyong gayahin. More than tithes. More than tithes. Pero, sa 10% nga, nasasaktan ka na. Pag ginawa mo pang more than, lalo napakasakit. Pero ito nga ang sikreto Kung mahal mo si Lord, hindi ka masasaktan. Di ba? Di ba marunong kayong magmahal? Regaluhan mo yung minamahal mo. Nag-iisip ka ba? Di ba? Masaya ka dahil mahal mo siya. Kaya yun ang i-inject natin sa ating by faith, paniwalaan natin by faith. Kasi tayong mga Kristiyano, nabubuhay sa pananampalataya by faith. Pero pag ginawa mo talaga yan, ang Diyos ay hindi nagpapautang. Pakibasa nga ninyo sa Kawikaan, chapter 19, verse 17. Habang hinahanap nyo, tuloy-tuloy lang ako. So, pag nagbigay ka talaga kay Lord, sabi nga sa Malakay 3:10, yung sinasabi ni Ate Leni, ibabalik sa'yo siksik, lig-lig, boom. Kawikaan 19:17. Ibabalik sa iyo siksik, lig-lig. Kaya lang, hindi ko nga itinuturo yung
Mateo, Mateo, yung Malakias 3:10, hindi ko yan itinuturo. Kasi hindi yan pag-ibig, yan ay batas. No? Sino nakakita ng Kawikaan 19:17? Ito yung sinasabi na kapag matulungin ka, nagbigay ka sa mahihirap, no? Ang Diyos ay hindi umuutang, bayaran niya kaagad. Ibibigay niya. Eh di lalo na kung kay Lord mo ibibigay, di ba? Pakibasa, lakasan niya nga. Kawikaan 19 verse 17. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Kaya huwag tayong kung gusto mong tumulong sa kapwa, tumulong sa mga pulubi, ang Diyos ang hindi nag-umuutang. Ibabalik ka agad. Ibabalik ka agad. Eh di lalo na kung kay Lord ka magbigay with love. Katulad ni Abraham, hinandog niya si Isaac, ang kaisa-isa niyang anak. Willing siya, papatayin na lang. Sabi ni Lord, huwag mong sasaktan si Isaac. Napatunayan ko na mahal mo ako. Kaya siya ang napili. Si Abraham ang chosen people. Siya ang pinili. No? So, siya, ang lahi niya, ang bayan ng Diyos. Bayan niya yan. So, pag bayan niya, aasikasuhin niya yan. Kaya tayo, alam ko rito, karamihan sa inyo, ay bago pa lamang ng mga mananampalataya, maliban kay Ate Lini at sa akin. No? 35 years na si Ate Lini, ako 34 years na. Yung message niya, kaya nagtanong kanina kung love ang pinili natin, eh kaya lang, love ako sa linggo. Kaya sabi ko, yung Christian na lang, pero parehong love. Pag minahal natin ang Diyos, mananagana. Magugulat ka na lang. Diba? Sa akin, hindi kayo magugulat. Wala akong hanap buhay. Wala akong sweldo. Pero, nananagana. Kasi may tinanim. Ay, may tinanim. Amen. Ano yung tinanim ko? Yun, ito na ibabalik ko na. Pag-ibig sa Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, magsisimba ka lagi. Lahat ng fellowship sa aatin ka. Pati magmimisyon ka. Ako, nagmimisyon ako. Dahil gusto ko lahat ng tao maligtas. Katulad ninyo. Yan lang ang ginawa ko. Kahit takot kami, madilim. No? Pwede kaming mahulda po. Hindi kami natatakot. Tuloy-tuloy kami nilisip. Totoo yan. So, nang ginawa ko yun, ito na ngayon. Happy, go lucky. Pa-relax. Diba? Counting Bible study. Hindi. Ang tulugan ko maganda. Air condition. Kahit malamig na lang, aircon pa rin. Kaya si Steph, nilalamig na. Kaya hindi gumaling-galing si Yung paa. Totoo, kasi gout yan. Parang rayuma yan. Eh, hindi nakakatulog pag walang aircon. Napakalamig din. Lamig na nga. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, yung apo ko ang katabi niya, si Gabriel, katabi niya, ako sa baba, ako dahil ayaw ko ng aircon. Ang lamig. Electric pa na nga lang, ang lamig na. Kaya kami dalawa ni Ate Lini, ang testimony. Yan hindi na sinasabi. Ang gagawin nyo lang, paniwalaan nyo. May mga sanay kasi kami. Yung mga sinasabi. Meron ba kayong katanungan? Ano ba ang itatanong niya? Ano nga rin? Wala po. Wala. Akala ko may itatanong. Okay. So, yan ang aking idinagdag. Mahalin natin ang Diyos. Walang patalo-talo. Saka Winner. ayun, mga bata pa kayo. Mga bata pa kayo. Tingnan niyo ako. Marami pang Kahit kailan ako magkakasakit, talagang nananalangan sa Panginoon. Panginoon, umuwi mo. Ay, bawal mo. Tayo sabi ni Pastor. Totoo yun. Totoo yun. Sabi namin ni Tibig. Bible. Pastor, bawal daw mamatay. Hanggang ano nga eh. Hindi naman. Huwag naman 120. Yung gusto mo lang. Yung gusto mo lang. Pero ang gusto ni Lord, 120. Tama. Kung malakas ka pa, why not? Pwede ano no, paggustuhan dito. Hindi, ang kagustuhan nga ni Lord, 120. Huwag nating sabihin yung ngayon ka namatay kagustuhan na ni Lord. Hindi. Ayaw Pero mo. pwede yung pagbawasan na lang natin. Huwag kang Pwede.
Yun ang nga sinasabi ko. Kung kaya ng No? katawan mo pa. Pagkaya pa. What is your belief? It will happen. O, diba? Mateo 9:29. Tatay Roddy talaga, 85, ang bilis maglakad. Oh, kita mo yan. Oh. Kasi si Tatay Rudy, 85 years old. Napakabilis mag... Talo pa tayo. Ako hindi na ako Sabi makalakad nito, ng gano'n. tignan mo si tatay, napunta sa amin. Gumanon lang ako, ando na agad sa Malayo na. Ang bilis. Kasi bakit? Nag-exercise eh. Gusto niya mabuhay. Mahal yung katawan. Oh, ako gusto. Numerahan pa yun sa puso. Kaya ako pag hindi ko inabot ang 101, wala nang kasalanan. Totoo yun. Inapuso ko ang katawan ko. Ah, di ba, Ate Lene? Kaya ikaw, Ate Lene, tandaan mo, may anak ka, si Ate Cynthia. Hindi pwedeng mauna ka sa kanya. Oo, Ha? kawawa. Yun ang sinasabi ko talaga eh. Oh. Ano naman natin ko ko na, pero mo ko lang. Kawawa kasi. Kasama. Paano na, di ba? Mabuti nandiyan ka. Kahit anong pagmamahal ng kapatid o sino man, pagdanahin mo man ang pera mo, iba ang magulang. Diba? Kaya, kaya gano'n na lang ang panalangin ko. Ayaw kong may mawala sa atin ng maaga. Masakit. Diba masakit? Diba ang puno? Baliin mo ang sanga. Ba't si ano po? Sino? Si Papa M. Sila daw gusto niya, o ba't siya lang mapain? Ano ba ang gusto niya? Diba ano? 101 ang gusto niya. Iba ang church niya eh. Kung doon siya sa atin, mapapayuhan ko siya lagi. Tsaka nakita ko si Kuya Ed, yung mga bawal, pinaka- Yung kapuso. Oh, hindi binahal, di ba? Nagpapabuso. Di ba dapat mahalin ang sarili, ingatan, huwag abusuhin. Kapag bigla-bigla siyang magkakape, walang laman yung sarili. Oh, kita niyo. Yun yung sinasabi niyo yung pastor. Na mahalin natin ang sarili. Kaya di ba, dalawa lang. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Mahalin mo ang kapwa. Nakagano ng pagmamahal mo sa iyo. Eh kung hindi mo ingatan ang sarili mo, hindi mo mahal. Tulad ko, kung hindi si Ate Lini, kung hindi magpapagamot, hindi niya mahal ang sarili niya. Hindi Kasi, niya yung sakit niya, hindi Oo, niya magagawa. ang doktor, ang wisdom ng Diyos. Ang knowledge, ang wisdom at knowledge ng Diyos nasa doktor. Kaya pag pinagaling ka ng doktor, si Lord nagpagaling sa iyo. Si Lord, kaya thank God always. Kita nyo, yung kagandahan, lagi tayo nag-Bible study. Kasi ito na nga, nag-uumpisa na tayo. 4 to eh, huwag nang kakalimutan, mag-aralan. Nag-aaralan na tayo eh. Siya nagturo ngayon, nung nakaraan siya. Nung Biyernes, si Ate Ana, mag-aralan yan. Hindi lang ako ng ako. Nakukuha nyo ba? Wala mangyayari kung ako lang ako. Di ba, Ate Leni? Mag-aralan. Pangalawa, magpalakasan. Anong ibig sabihin ng magpalakasan? Yung kahinaan mo, na lumakas ka at nakita namin, lalakas din kami. Di ba? Magpalakasan. Kaya may testimony. Yung testimony ni Ate Leni, lumalakas tayo. Yun lang pala ang sekreto, mahalin si Lord. Yan, kukuha nyo. Pangatlo, tungo sa paglagong spiritual. Anong ibig sabihin ng paglagong spiritual? Maging matured Christian tayo. No? Paano ka mamamature kung hindi ka nagbabasa? Kung hindi ka nag-a-attend ng Bible study? Hindi ka nagsisimba? O, ano ang mapapasok sa utak mo, di ba? Puro marites. Tama ba? Puro marites. Puro sabi-sabi. At sa susunod, ikaw na ang minamarites. Wala yung pag- Ganun lang yan eh. O, di ba? Kasi wala tayo lead ng Holy Spirit. Wala sa atin ang Espiritu. Pinili natin kamatayan at kahirapan. Okay. Ba't ako napunta dyan? Ano pa? Pang-apat. Pang-apat. Amen. Isulat nyo. Maganda yan. Nagkakaisa tayo ng paniniwala. Nakukuha niyo ba? Nagkakaisa ng paniniwala. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Ano example? May dalawang klase ang Kristiyano. No? Dalawang klase. Yung isang Kristiyano, salvation loss. Nawawala ang kaligtasan. Yung isang Kristiyano, salvation with assurance. So, ibig sabihin, sigurado.
Pag pinili mo yung salvation with assurance, sigurado. Hindi wala-wala. Ito namang isang Kristiyano, wala-wala. Kasi pag nagkasala ka raw, mawawala ang kaligtasan mo. Pag naghingi ka ng tawad, balik yung kaligtasan mo. Nagkasala ka naman, araw-araw nagkakasala tayo. Di ba nakakapagod? Ano, mamimili kayo ngayon? Ano ang pipiliin nyo? With assurance o yung nawawala? With the shoes. Amen. Lahat tayo kasi yan din ang itinuturo ko. Sigurado ang kaligtasan. So, yan ang ibig ko sabihin. Nagkakaisa tayo. Kung si Ate Lisa nawawala ang kaligtasan, maghihiwa-hiwalay tayo. Ayaw niyo maniwala sa atin. Nakukuha niyo ang point. Mayroon pa. Mayroon pa akong itatanong. Kaya, dapat nagkakaisa tayo ng paniniwala. Katulad ni Ate Ana, natatandaan mo yung pinabasa ko sa iyo sa Bible, Tagalog, tungkol kay Kristo, tungkol sa propeta. Sino ang huling propeta? Jesus. Yes. Di ba binasa mo na yun? Deuteronomy chapter 18, verse 15. No? Nasa Deuteronomy. Kaso, ang problema ngayon, hanggang ngayon, mayroon pang naniniwala na may propeta ka. Last nga si Jesus. O, di ba? Yung propeta ni Pacquiao, panalo ka na, Pacquiao. Sabi ng propeta. Mangula. Oh, propeta daw yan eh. Si Eddie Villanueva. Yun din ang sinabi. Maniwala. Ikaw na ang susunod na Pangulo. Wala na. Kasi kapag ang sabi sa Bible, ang propeta, lahat ng sasabihin, nangyayari. Isa lang ang hindi mangyari, hindi ka totoong propeta. Kaya yung propeta ni Villanueva, propeta ni Pacquiao, hindi sila totoo. Peke. Mayroon pang isa, si Nostradamus. Kailan ba pinanganak si Nostradamus, Ate Lisa? Buhay pa ba o patay na? Patay na yun. Oh, patay na. Pero maraming hulang na hulaan. 'Di ba? Maraming nakakatotoong hula ni Nostradamus. Pero isa lang ang magkamali, hindi siya totoong propeta. Hindi rin isa ang nagkamali siya. Marami ding hindi nangyari. Oh, kaya ang gusto kong mangyari, tayo rito nagkakaisa. 'Di ba? Mag-aralan, magpalakasan tungo sa paglagong espiritual at nagkakaisa tayo sa paniniwala. At hindi ako magtuturo ng hindi biblical. Si Jesus ang last prophet. Siya, Pastor, di ba pag meron pang propeta, patuloy pa rin yung Yes! pagsusulat? Hindi pa sarado ang Bible. Isusulat pa yan dyan. Sarado na po. Ang sabi nga ni si John the Beloved, sabi niya, kung isusulat ko lahat, puno na ang buong daigdig, wala nang katapusan. Kaya ang sabi niya sa Bible, mababasa sa John, ang Bible ay sapat na para maunawaan ang lahat-lahat. No? O, di ba napakaganda? Sapat na yan. Ganyan lang kanipis. Ganyan lang kakapal. Sapat na ang Bible. Maunawaan na natin ang katotohanan. The truth shall set you free. Yan lang ang papalaya sa atin. So, huwag ka nang mabagabag. Kasi si Ate Lisa nababagabag ngayon. Di ba? Sabi niya Ate Lisa, ano ba yung pakasabi mo? Kaya ngayon nagugutom na, mangyayari na yan. Hula din yan ni Jesus sa Matthew. Yung tagutom darating talaga. Hindi si Nostradamus. Kasi sabi niya, hinuhula ni Nostradamus. Mangyayari na. Natatakot siya, nag-aalala siya, kaya pala bagsak, lalo na pagpasok ni Marcos, sabi niya, bagsak lahat ng negosyo. Nagmahalong bigat. Tandaan nyo, magkakaisa tayo. Sa atin, ang itinuturo ko, walang malas, walang swerte. Ano ang tinuturo ko? Pagpapala, ipagpapala. Yes, pagpapala. Pagpapala. Ang paghihirap, yung malas na sinasabi, blessing yan, pagpapala yan, pagpapala pa rin yan. At yung pinagpapala, pagpapala. Kaya lahat yan, para sa akin, walang malas, walang swerte. No? Walang malas, walang swerte. Yung nagsasabing malas,
Life is a choice. Baka pinili niya yung kahirapan, kamatayan at kahirapan. Sasabihin niya, malas nga ng buhay na to. Minumura minsan buhay. Diba? Minumura. Minumura pa. Yung buhay. Yung ito, anong buhay na? Yung ito. Oh, yan, tama. Di ba, naririnig Minumura nyo? yung buhay. Ay, kung minumura yung buhay. Hindi minumura yung buhay. Kita nyo na, talagang na nag-ano eh. Kaya dito, isang oras may 10 minutes pa ako sa panalangin, 10 minutes. Isang oras lang tayo rito. Nalalaman nyo ang buong katotohanan. Life is a choice. Mamili tayo. Kaya yung mga naghihirap, pinili nila maghirap sila. Pinili yan. Life is a choice. Kaya kayo, mga bata pa kayo, may pag-asa pa kayo. Bata kami, 78, ako 71. Magsi-72 na ako. Baka marigaluhan ako ng cake ulit. Kailan yung pastor? February 28. Kaming dalawa ni Mrs. Binigyan niya ako ng Kamunti ka cake. na, Pastor. Ha? February 29, kamunti ka na. Oh, may 29 ngayon. May 29. Every 4 years yan. Sino yun? Wala kang muntik na si Pastor. Muntik na ako. Kung 29, Batang-bata bata pa ako. Tingnan niyo kung anong araw yung birthday. 28. Kasi noon nagkataon, may Bible study tayo. 19. February 28. Pero ang sabi ko, maghahanda lang ako sa anniversary namin. Wedding anniversary. Kailan? June 25. Pa 6 months? Malapit na. Yan ang wedding, Wednesday, golden ang wedding. Dami ng pastor. Wednesday 9 Alin? February 20. Oh, may Bible tayo. Si Pastor magba-Bible. Wednesday, Pastor, February ikaw 20. mag-Bible muna. Saan? Sa Birthday niyo po. February 20. Sa birthday ko? Ako, Oh, Wednesday. Anong Wednesday. araw? Wednesday po. Ay, oo nga, no. Hindi, ako na nga. Oh, ako na nga kasi ngayon, kasi wala naman dumarating para magkuha. Tingnan ko sa cellphone, baka mamaya malilimutan. Tignan mo, ayusin mo. Si Pastor. Oh, malapit na mag-birthday si Pastor Lista niyo. Ito pares kayo ni Sister. Calendar. Ha? Birthday. Nino? Sister Vivian. Pareho kami. February 20. Pareho Dito kayo. rin nandito dapat siya. Oo, di, dadalhin ko. Dalawa, tapos eh. Dadalhin ko. Wala lang. Ano wala lang? Wala lang. Ba? Sasabihin, wala muna tayong Bible kasi mag-dictate sila ni sister. Oo nga, Pastor. Sabi, natanda ka Kaya na yung isang tayo. taon, Alis kayo nag-aaral sila. Pero nagpakain siya rito noon ng cake. May kuwang pa yun. Video, na-videoan ko pa. Gusto niyo pakita ko. Natanda pa rin. Huwag nagbigay Ang bilis kasi na Okay, so may 8 minuto na lang. Meron ba kayong katanungan? Tanong. Isasama ko sa prayer yung anak ni Ate Nene. No? Pagaling na. Ano nga yung pangalan na? Alexa May po. Elixa. Alexa May po. Pastor ako din. Kapong pa na sa tulog. Masakit ang ulo mo. Sa init. Mabuti to, nakangiti na ngayon. No? Wala na yan. Nakaraan eh. Ano na Kasi yan? pag Nga, may ano? dinaramdam ako, parang... Halata naman sa mukha eh. Pero ngayon, okay naman ako. Kaya pagpasok mo, grooming ka daw. Ang ganda mo. Yan ba sinabi kanina? Napansin ko. Siya nakapansin. Ganda mo. Blooming light. Galing yung kay Lord. Oh. Amen. Amen. Blooming. Si Ate Lisa, negosyo. Pagpalain. Kasi mahina. Yan nga. Matulog na ako. Tutulog na ako. Yung mga tao nagtatago. Dahil nga daw kay Marcos. Kay Duterte, sabi niya, kay Duterte, maraming pera. Hindi yan dyan. Hindi yan dyan makikita. No? Pag kay Kristo tayo, sigurado yan. Kung hindi man ibigay ngayon, darating yan. Sabi nga, waiting. Wait. lang. Yes. No. Darating ang ano na. Darating mo yan. Kasi kami nga ang testimony. Kami ang magpapatunay. Okay, sige tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa hapon ito na ginamit mo ang iyong kapatid na si Ate Lenny sa napakagandang message na ipinaabot niya po na tayong mga Kristiyano ay espesyal. Mahal na mahal po ninyo kami. Kaya thank you Lord. Salamat sa mga pagmamahal na binibigay po ninyo sa amin. At dalangin ko rin po ang aming mga kapatiran
Simula po kay Ate Lenny. Salamat po Lord na maganda ang resulta ng kanyang laboratory at inilalapit ko rin po ang pag-alis ng kanyang anak bukas. Kung papaano po ninyo siya iningatan na nakauwi, nakarating dito at sa kanyang pagbabalik sa pupuntahan niya ay nagnanampalataya ako na patuloy po ninyo siyang iingatan at higit sa lahat ilayo po ninyo sa anumang sakuna, ilayo ninyo sa mga masasamang isipan ng aming kapwa at lalong-lalo na po ang karamdaman. Bantayan po ninyo ng inyong mga anghel si Ate Cindy na makabalik siya ng matiwasay sa kanyang pupuntahan. At patuloy din po akong lumalapit sa inyo Lord ang karamdaman ni Ate Ana, ang karamdaman ng anak ni Ate Nene. Nananalig po ako sa inyo. Kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Naniniwala ako Lord na kapag hinipo po ninyo sila, pagagalingin po ninyo sila. Dahil wala po kaming ibang inaasahan. Kayo po Lord. Kaya ngayon pa lamang po Lord, ipinagpapasalamat ko na inyo pong tutugunin, inyo pong sasagutin ang aking kahilingan dito. Kayo po ang may sabi sa James, sa Santiago, na kapag ang isang taong matuwid ang nananalangin, ay inyo pong tatanggapin. Kaya patuloy po akong lumalapit sa inyo, Lord. Bagamat si Ate Beth ay pinagaling mo na, nawa po Lord, patuloy na ang subaybay at ingatan na wag na uling magkasakit. At inilalapit ko rin po ang suliranin ni Ate Lisa na ang kanyang negosyo sa kasalukuyan ay matumal, pero naniniwala ako Lord na kayo ang God provider. Ibigay po ninyo sa kanila ang kanilang needs, ang kanilang pangangailangan. Lalong-lalo na po sa kanyang pamilya. Nawa po Lord ay iginagalang siya ng kanyang mga anak at nagmamahalan sila. Kaya patuloy po akong lumalapit sa inyo na ang lahat ng aking kahilingan ay inyo pong tutugunin. Ito po aking dalangin, ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, eksakto, may 3 minutes pa. Si Ate Lisa.